Magandang araw sa lahat. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Ana. Ang kwentong ibabahagi ko ay hango ito sa tunay at sariling karanasan ng tiyahin kong si Lorna. Noong mga panahong naninirahan pa lamang sila sa baryo ng kanyang asawa, sa isang liblib na pook sa lugar ng Kabisayaan. Bali Miss Aya, ibabahagi ko ito sa punto de vista ng tiyahin ko. Nang sa ganun ay hindi kayo maguluhan. Wala na pong paligoy-ligoy at sisimulan ko na. Ako si Lorna. Taong 1993 nang magsimula ang lahat ng to. Kakakasal pa lang namin noon ng asawa ko at sa probinsya nila kami tumira. Isang liblib na baryo na napapalibutan ng bundok at gubat. Malayo sa bayan, kaya halos puro tunog ng kalikasan lang ang kasama mo sa araw at gabi. Wala pang kuryente noon, gasera lang ang gamit namin tuwing gabi at ang mga bahay magkakahiwa-hiwalay pa. Kaya't kapag lumalim ang gabi, maririnig mo lang ang alulong ng mga aso at kuliglig na walang tigil. Sa may gilid ng aming bakuran, may isang malaking puno ng mangga. Matanda na raw yon at sabi ng iilang nakatira sa baryo, may mga nilalang daw na hindi nakikitang naninirahan doon. Pero kami ng asawa ko, hindi kami naniniwala sa mga sabi-sabi na yon. Para sa amin, pawang katahang isip lang ang lahat. Lumaki kasi kami sa syudad at ng mga panahong yun lang kami napadpad sa lugar nila. Ipinamana kasi sa asawa ko ang bahay ng kanyang mga abuela. Kaya naman wala kaming ibang pagpipilian kundi tauhan at tirhan yon. Kesa naman hayaang masira at mabulok. Isa pa, gusto ko ring maranasang manirahan sa probinsya. Madalas nga ay naiilang ako kapag napapatingin sa punong yon. Pero pinipili kong wag mag-isip ng kung ano-ano. Siyempre, doon na kami naninirahan. Kaya naman hindi maganda kung pag-isipan ko ng masama ang kinatitirhan namin. Simple lang ang takbo ng buhay namin. Gumigising ako ng maaga para magluto at mag-asikaso ng bahay. Ang asawa ko naman ay magtutungo sa bayan para magtrabaho. Ang pamangking kong si Ana, nakatira rin sa amin. Kaya't palagi kaming may katuwang sa bahay. At higit sa lahat, kasama ko ang anak naming si Ella. Si Ella ang nagdadala ng tuwa sa bawat araw ko. 6 na taong gulang pa lang siya noon. Kaya naman noong ikinasal kami ng asawa kong si Anton, naging flower girl namin siya. At sa mga magtataka, idadagdag ko lang na nagkaroon na kami ng anak ni Anton bago pa kami nagpakasal at nagpasyang manirahan na sa probinsya nila. Masayahin si Ella. Palaging nagtatanong at likas na malapit sa kalikasan. Wala siyang ibang hilig kundi ang maglaro sa labas ng bahay, tumatakbo sa bakuran at mamitas ng ligaw na prutas sa gilid ng gubat. Kampante naman ako noon dahil lagi niyang kasama ang pamangking kong si Ana na nasa 10 taong gulang na. Maidagdag ko lang din na ulila na sa magulang si Ana, kaya naman kinupkup ko na ito at ako na ang tumayo bilang ina sa kanya. Masayahin silang bata at sa bawat ngiti nila, gumagaan ang lahat ng pagod ko. Si Ella ang dahilan kung bakit ramdam ko ang saya at kulay ng buhay. Payak man ang pamumuhay namin, sapat na sa akin ang pamilya ko. Masaya at buo ako. Pero hindi ko alam na isang araw, sa isang iglap, mawawala ang lahat ng yon. Hindi ko malilimutan ang hapon na yon. Lumapit sa akin si Ella habang hawak-hawak ang maliit na supot na hinabi niya sa dahon. Nakangiti siya, pawis at may putik pang tuhod sa kakalaro. Nay, kukuha lang po ako ng ligaw na prutas sa may gilid ng gubat ha. Babalik din po ako agad. Napatigil ako sandali. Gusto ko sana siyang pigilan, pero sanay na siya sa ganon. Madalas naman talaga siyang mamitas ng bayabas at iba pang ligaw na bunga. Hinaplos ko ang balikat niya at nagpaalala. Huwag kang lalayo ha, at huwag mong kakainin kung hindi mo kilala. Isama mo si Ate Ana. Nang sa ganon ay hindi ka nag-iisa. Tumangulang siya, sabay ngiti, tapos ay kumaway pa habang papaalis. Inakala ko noon na isasama niya si Ana. Ganun naman kasi talaga tuwing nagpapaalam siya.
Hindi pwedeng hindi niya makasama si Ana. Nakita ko pang dumiretso siya sa kwarto ng ate niya. At bago siya lumabas ng bahay, lumingon pa siya at kumaway. Yun ang huling ngiti at galaw na nasilayan ko sa kanya ng malinaw. Bago ko muling itinuon ang atensyon ko sa ginagawa ko. Maya-maya lang, napansin ko ang langit na biglang dumilim. Ang init ng araw kanina, biglang napalitan ng malamig na hangin. Pumapalang ulap mula sa itaas ng bundok at bago pa man ako makabalik sa kusina, nagsimulang bumagsak ang maliit na patak ng ulan. Unay banayad lang, pero mabilis itong lumakas. Parang binuhos ang buong langit sa lupa. Ilang saglit pa, nakita kong lumabas si Ana mula sa silid niya. Nag-uunat at napahikab pa ng malakas, halatang kakagising lamang. Chang, nasan po si Ella? Bungad na tanong niya sa akin. Napakunot ang noo ko at kinabahan agad ako. Hindi mo ba siya kasama? Kasama. Kakagising ko lang po. Ang sabi ko nga kanina, matutulog kami. Tapos wala naman siya. Dali-dali na nga akong lumapit sa may pinto at agad kong tinawag ng malakas ang anak ko. Ella anak! Umuwi ka na! Malakas na sigaw ko, pero natatabunan ng malakas na buhos ng ulan at malalakas na kulog ang boses ko. Tumakbo ako papalapit sa gilid ng gubat. Nagbabaka sakaling makita ko siyang lumabas. Pero wala akong nasilip kundi mga sanga at damong nagsasayawan sa malakas na hangin. Nandun ako't basang-basa, nanginginig at paulit-ulit siyang tinatawag. Pero walang sumasagot. Ang pakiramdam ko, nilamon ng gubat at ng ulan ng munting tinig ng anak ko. At doon na nagsimula ang bangungot na hindi ko akalaing daranasin ko. Basang-basa ako nang bumalik sa bahay. Tumigil ako sa pintuan, hingal na hingal, at wala na akong pakialam kahit tumutulo ang tubig mula sa buhok ko sa sahig. Anong nangyari at ganyan ang itsura mo? Nasaan si Ella? Bakit wala siya? Untag na tanong sa akin ng asawa ko. Hindi na ako nakasagot agad. Nanginginig lang ang mga labi ko at napapahawak sa dibdib. Magdidilim na kasi ng mga oras na yon. Lumabas siya kaagad. Kahit malakas pa ang ulan, paulit-ulit niyang sinisigaw ang pangalan ng anak namin. Mas malakas pa kesa sa akin. Tinabig niya ang mga sanga at tumuloy sa gilid ng gubat. Hinanap ang bakas ni Ella. Sinundan ko siya kahit nadudulas ako sa putik. Sa bawat hakbang namin, ang katahimikan ng gubat ay napapalitan ng ingay ng ulan at kulog mula sa kalangitan. Parang ikinukubli ng kalikasan ang bawat hinga namin. Lumalalim na ang gabi, pero hindi pa rin namin makita ang anak ko. Lalong dumidilim ang paligid at tanging liwanag ng gasera lang ang gabay namin sa loob ng kagubatan. Puno ng ugat at putik ang lupa. Ang mga puno sa paligid, lalo pang nagmumukhang malaki at kakaiba sa ilalim ng ulan. Sa bawat tawag namin kay Ella, walang bumabalik na tinig. Tanging lagaslas lang ng tubig at kaluskos ng mga dahon. Sa loob-loob ko, gusto kong maniwala na nagtatago lang siya sa may lilim o umuwi na siya sa ibang daan. Pero habang tumatagal ang oras, unti-unti kong nararamdaman ang lamig na hindi galing sa ulan, kundi galing sa kaba at takot na bumabalot sa puso ko. Magmamadaling araw na nang umuwi kaming wala pa ring balita. Basang-basa, pawis at luha ang magkahalo sa mukha ko. Nadat na naming gising pa rin si Ana at naghihintay sa may pintuan. Yakap-yakap niya ang maliit na kumot. Hindi siya umiiyak pero ramdam ko ang takot sa mga mata niya. Tahimik lang siya, pero ramdam ko na saksi siya sa lahat ng nangyayari. Sa gabing yun, wala kaming nagawa kundi maghintay. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos ng malakas at ang bahay tila naging isang kulungan ng lungkot at pag-aalala. Hindi ko alam na yun pa lang pala ang simula ng mas matinding pagsubok na darating sa amin. Makalipas ang 1 linggo ng walang tigil na paghahanap at pag-iyak, dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Tanghaling tapat noon, kakalabas ko lang ng bahay para magsampay ng mga nilabhan.
Habang nakatingala ako sa mga basang damit na nililipad ng hangin, bigla kong napansin ang isang maliit na anyo ng bata sa may gilid ng puno ng mangga. Noong una ay hindi ako makapaniwala. Pinikit ko ang mga mata ko. Baka guni-guni lang. Baka dala lang ng matinding pangungulila ko. Pero nang muling dumilat ako, nandoon pa rin siya. Nakaupo sa ugat ng mangga, basa ang buhok at hawak-hawak ang isang supot na gawa sa dahon. Ella? Mahina akong sambit. Halos hindi lumalabas ang boses ko sa pagkabigla. Napalingon siya sa akin at ngumiti. Isang ngiting matagal kong pinangarap na makita sa loob ng isang linggo. Tumayo siya at tumakbo papalapit. Mabilis na parang walang nangyari. Paglapit niya, mahigpit ko siyang niyakap. Hindi ko inisip kung saan siya galing o paano siya nakaligtas. Ang tanging alam ko lang, bumalik siya, buhay siya, at muli kong naramdaman ang init ng katawan ng anak ko sa aking dibdib. Anak, akala ko hindi na kita makikita. Sabi ko habang pumapatak ang luha. Yumakap din siya sa akin. Mahigpit at wala na akong ibang hinangad, kundi ang hindi na siya muling mawala. Tinawag ko ang asawa ko at si Ana. Pareho silang napatigil. Gulat na gulat sa nakita. Ang asawa ko, hindi na nakapagsalita. Lumapit lang siya at hinaplos ang ulo ng anak namin. Si Ana naman, tahimik lang na nakatingin. Tila naguguluhan pero halata ang saya sa mukha niya. Muli kaming nabuo bilang isang pamilya. At mula noon, unti-unting bumalik sa normal ang takbo ng buhay namin. Para bang ang isang linggong bangungot na palitan ng panibagong pag-asa. At mula nga noon, ipinangako ko sa sarili kong hinding-hindi na mawawala sa paningin ko ang anak ko. Hindi ko nahahayaang mangyari ulit na mawala siya ng isang linggo. Wala pa akong napansin na kakaiba. Ang nasa isip ko lang noon, ibinalik sa akin ng Diyos ang anak ko. At yun na ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Hindi ko alam na yun din pala ang simula ng mas mabigat na lihim. Mula nang muling natagpuan ko si Ella sa ilalim ng puno ng mangga, parang unti-unti na ring bumabalik ang dati naming buhay. Bumalik ako sa nakasanayan, sa pag-aasikaso sa bahay, sa pagluluto para sa pamilya, at pagtutok sa pag-aalaga ng anak ko. Sa unang tingin, para bang wala namang nagbago. Buhay ang anak ko. Narito siya sa piling namin. At yun lang ang paulit-ulit kong pinanghahawakan para pakalmahin ang sarili ko. Ngunit paglipas ng ilang araw, may mga bagay na nagsimula kong napansin. Si Ana, ang pamangking kong matagal nang lumaki sa puder ko, bigla na lang naging mailap. Kung dati ay halos hindi maghiwalay sa paglalaro nilang magkapatid, ngayon ay bihira na siyang lumapit kay Ella. Madalas ko siyang mahuli na nakaupo lang sa isang tabi, tahimik na nakamasid, para bang may dinaramdam na hindi masabi. Kapag niyayaya siyang maglaro ng kapatid niya, hindi na siya sumasama kagaya ng dati. Pinilit kong itanong sa kanya, pero ang sagot niya, laging isang tango o isang ngiti na pilit. Damang-dama ko na may iniingatan siyang ayaw niyang ibahagi, at yun ang lalong nagpapabigat sa dibdib ko. Ang asawa ko na may tahimik lang. Kapag napapansin kong tinititigan niya si Ana na tila may alinlangan, agad niyang ibabaling ang tingin sa iba. Para bang ayaw niyang magsalita ng anumang bagay na posibleng makapagpadulot ng alalahanin. Wala siyang binabanggit, walang katanungan, at walang komento. At kahit ako man ay may agam-agam na hindi mawaglit sa isipan, pinilit ko ring isang tabi. Sapagkat sa kabila ng lahat, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, ang mahalaga, buhay na ulit si Ella. Hindi ko na dapat masyadong isipin. Basta't narito na siya, sapat na yun para sa isang ina na katulad ko. Makalipas pa ang ilang araw, lalo kong nararamdaman na may kakaiba. Hindi lang si Ana ang tila may pag-iwas kay Ella, maging ang mga kapitbahay. Nagsimulang nagkaroon ng mga bulong-bulungan tuwing napapadaan kami. Isang hapon, matapos maglaba sa may poso, nilapitan ako ng kapitbahay naming si Aling Sayon.
Nakakunot ang noo niya habang nakatingin sa direksyon ng bahay namin. Lorna, napapansin mo ba yung anak mo? Parang iba na siya. Maingat niyang bungad. Napangiti ako ng pilit at agad kong tinanggihan ang sinabi niya. Siguro dala lang ng pagkabigla sa nangyari, Aling Sayon. Bata pa si Ella. Baka hindi pa siya tuluyang nakaka-recover. Tumango siya, pero hindi ko na-miss ang paraan ng pagtitig niya. Puno ng pag-aalinlangan. Ewan ko, iha. Pero yung mga bata dito, ayaw nang makipaglaro sa kanya. Sabi nila, malamig daw ang pakiramdam tuwing nadadaan si Ella. Hindi ko na lang sinagot yun. Ngumiti ako at dali-daling tinapos ang paglalaba. Ngunit sa pag-uwi ko, lalo lang nadagdagan ng bigat sa dibdib ko. Pagdating ko kasi sa bahay, nadatnan kong naglalaro si Ella sa may hagdanan. Nakita ko si Ana na nakatayo lang sa di kalayuan, hawak ang isang basahan. "Oh Ana, bakit hindi ka makisama kay Ella? Kanina ka pa nakatingin dyan." Tanong ko, saglit siyang tumingin sa akin, tapos ibinaba ang kanyang mga mata. Tang, parang hindi po si Ella yan eh. Iba ang mga tingin niya. Hindi na siya yung dating kalaro ko. Napahigpit ang hawak ko sa palda ko. Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Ayokong tanggapin ang mga sinabi ng mga tao, lalo na ng pamangking kong itinuring kong anak. Kinagabihan, habang naghahapunan, naroon lang ang katahimikan sa aming mesa. Ang asawa ko, gaya ng nakasanayan ay walang imik, hanggang sa hindi ko na napigilan ang sarili. "Anton, naririnig mo ba yung sinasabi ng mga kapitbahay natin tungkol kay Ella?" Tanong ko sa kanya. Tumingin siya saglit, saka muling ibinalik ang mata sa kanin niya sa kanyang plato. "Huwag mong intindihin yun, Lorna. Ang mahalaga, buhay ang anak natin. Huwag na tayong maghanap ng kung ano-ano." Malamig niyang tugon. Pero habang nakatingin ako kay Ella, nakangiti siya ng tahimik, parang walang kamalay-malay. At sa loob-loob ko, paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko, totoo bang wala na akong dapat alalahanin? Mula nang bumalik ang anak ko, ramdam ko rin ang unti-unting pagbabago sa paligid namin. Parang may malamig na hangin na humahabol sa bawat hakbang ko tuwing kasama ko siya. Ang mga kapitbahay, na dati ay palakaibigan at laging nakikipagkwentuhan, ngayon ay bigla na lang lumilihis ng tingin o nagmamadaling umiwas kapag napapadaan kami. May mga bulungan akong nadidinig, mahihinang tawa na tila may kasamang pangamba. Isang hapon, habang nagdidilig ako ng mga halaman sa tapat ng bahay, nilapitan ako ng isang matandang babae na hindi naman kalapitbahay, ngunit madalas ko ring makita sa may palengke. May kakaibang lalim ang kanyang titig, para bang mabigat ang loob niya habang papalapit sa akin. Neng, pwede ba kitang makausap tungkol sa anak mo? Maingat niyang bungad, halos pabulong lang. Napapitlag ako sa narinig ko. "Tungkol ho kay Ella? Bakit ho?" Tanong ko nang may halong pagtataka. Tumingin siya saglit sa paligid, para bang tinitiyak na walang ibang makakarinig. Lumapit pa siya bahagya. Halos nakadikit na ang tinig niya sa tenga ko. May kailangan kang malaman. Hindi siya. Hindi pa niya natatapos ang sasabihin nang bigla kong marinig ang boses ni Ella. Nay! Masigla niyang tawag habang papalapit. May hawak na maliit na pamalo na galing siguro sa kalaro niya sa bakuran. Napalingon ang matanda at sa isang iglap, nakita ko kung paano nag-iba ang kanyang muka. Mula sa tapang ay napalitan ng matinding takot. Nanlaki ang mga mata niya. Napaatras siya ng ilang hakbang na parang may nakita siyang hindi ko nakikita. Ay, pasensya na. Lorna. Wala. Wala, sige. Mauna na ako ha. Garalgal niyang sabi. Saka nagkukumahog na lumayo. Halos madapa pa sa pagmamadali. Hindi na niya nilingon pa si Ella. Naiwan akong nakatulala habang si Ella nakangiti lamang sa akin, para bang walang nangyari.
Sa dibdib ko, biglang may sumiksik na kaba na hindi ko maipaliwanag. Pagkaraan ng ilang araw, hindi ko na maitago sa sarili ko ang mga napapansin ko kay Ella. Oo, nakangiti siya palagi sa akin. Pero may mga sandaling nahuhuli ko siyang nakatitig lang ng matagal. Matatalim ang mga mata, malamig at para bang hindi sa isang bata. Lalo pa akong kinilabutan ng minsang paggising ko ng madaling araw. Nadatnan ko siyang nakaupo lang sa gilid ng kama, nakatingin sa akin ng walang kibo. Si Ana man, lalo na, halos ayaw na niyang pumasok sa loob ng bahay kapag naroon sa Ella. Lagi siyang nagdadahilan, naglilinis sa labas o nakikitulog sa kapitbahay. Hanggang sa isang hapon, habang abala ko sa kusina, bigla akong nakarinig ng sigaw ni Ana mula sa silid. Mabilis akong napatakbo. Pagpasok ko, bumungad sa akin ang eksenang hindi ko inaasahan. Si Ella, hawak-hawak ang isang matulis na lapis, nakataas at tila tatama kay Ana na nakasiksik sa sulok at takot na takot. Ella, ano yan? Tama na! Mabilis kong hinablot ang kamay ng anak ko, saka tinanggal ang lapis mula sa pagkakahawak niya. Nakita kong nanlilisik ang mga mata niya sa loob ng ilang segundo, pero biglang nag-iba, para bang walang nangyari. Nagsimangot lang siya at sabay sabing, "Nagbibiro lang naman ako, Nay." Pero ramdam ko ang panginginig ng mga kamay ko habang yakap si Ana. At ang malamig na pawis na dumadaloy sa bato ko. Hindi yun biro, hindi yun basta kapilyuhan ng isang bata. Doon na nagsimula ang mas mabigat sa dibdib ko. Unti-unti kong tinatanong ang sarili ko, ang batang ito ba, talaga bang sa Ella ko pa rin? Kinabukasan, dumating ang araw na tuluyang magpapabago ng lahat. Hapon yun, habang ako ay nagwawalis sa bakuran at si Ella ay naglalaro sa may silong. May isang matandang babae na hindi ko pa nakikita noon. Ang dahan-dahang lumapit, may hawak siyang tungkod. Balot ng puting belo ang kanyang ulo at mababakas sa mukha niya ang lalim ng karanasan. Magandang hapon, Iha. Mahina niyang bate pero may bigat ang kanyang tinig. Saglit akong natigilan, saka siya pinapasok sa loob ng bakuran. Naupo siya sa bangkito at mariing tumitig sa akin, para bang pinipisil ang kaluluwa ko sa kanyang mga mata. Ako si Aling Marta. Isa akong albularya. At nandito ako hindi para manakot, kundi para ipaalam ang katotohanan sa iyo. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ay, huwag ka sanang mabibigla, Lorna. Pero ang batang kasakasama mo ngayon, hindi na siya ang anak mo. Hindi na siya tao. Parang gumuho ang mundo ko sa narinig ko. Umiling ako, pilit na tumatawa. Ho? Hindi. Imposible. Si Ella yun. Anak ko yun. Nakita ko siya mismo. Ako ang kumuha sa kanya sa may puno ng mangga. Sinulya pa niya ang matandang puno ng mangga sa may gilid ng bakuran. Saka muling tumitig sa akin. Pero ngayon, mas matalim at mas mahigpit. Naririnig mo ba ang sarili mo, Iha? Nasa punong manggang yun mo siya natagpuan? Hindi mo ba inisip kung bakit bigla siyang nawala at muling nagbalik na tila walang nangyari? Napasingap ako at walang maisagot. Itinuloy ng matanda ang kanyang sinasabi. Nang araw na mawala ang anak mo, kinabukasang din yon ay natagpuan siya ng ilang tao sa gubat. Wala na siyang buhay. Alam mo kung bakit? Dahil nakagat siya ng ahas at agad siyang binawian ng hininga. Nanlabo ang paningin ko. Hindi totoo yan. Nanginginig kong bulong, halos mabasag ang tinig ko. Lumapit siya sa akin, maingat na hinawakan ng aking kamay. Noon pa man ay may bali-balita na sa punong manggang yan, Iha. Maniwala ka o hindi, may naninirahang engkanto dyan.
Naawa sa iyo ang nilalang, Lorna. Nakita niya ang pagdadalamhati mo, kaya niya ipinakita sa iyo ang anak mong buhay pa. Pero Juan, isa siyang nilalang na nagkunwaring Ella para maibsan ang sakit na nararamdaman mo. Sa sandaling yun, bumagsak ang luha ko nang wala sa oras. Naalala ko ang malamig na titig ng anak ko tuwing madaling araw, ang halos pag-atake niya kay Ana, ang mga kapitbahay na umiiwas. Lahat ng yun, bigla na lang nagkaroon ng kabuluhan. Muli akong tumingin kay Aling Marta. Nanginginig ang boses ko. Kung hindi siya si Ella, sino siya? Ano siya? Umiling ang matanda, mabigat ang buntong hininga. Isa siyang engkanto na nagtatago sa katawan ng anak mo. At kung hindi ka kikilos, lalo lamang siyang mag-uugat sa buhay ninyo. Kailangan mong pumili, Lorna. Handa ka na bang palayain ang totoo mong anak? Kahit gaano kasakit? Doon, tuluyang nabasag ang pagkakapit ko sa ilusyon. Ang bigat ng katotohanan ay bumagsak sa balikat ko at hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Tumindig si Aling Marta mula sa pagkakaupo. Mahigpit ang kapit ng kanyang tungkod. Muling umalingaw sa tenga ko ang huling mga salita niya. Handa ka na bang palayain ang totoo mong anak kahit gaano kasakit? Para akong pinipilas. Kasi sa loob ng ilang linggo, pinilit kong paniwalaan na normal lang ang lahat, na si Ella nga ang kasama ko. Habang naguguluhan ako, dumating ang asawa kong si Anton galing sa trabaho. Nakita niyang namumugto ang mga mata ko at napalingon siya kay Aling Marta na tila may alam na siya kung ano ang pakay nito. Hindi ko napigilan. Agad kong hinarap ang asawa ko. Totoo ba? Sabihin mo sa akin, anong nangyari sa anak natin? Napayuko siya, hindi agad makatingin sa akin. Nang tuluyan siyang magsalita, mabigat at garalgal ang tinig niya. Lorna, noong araw na nawala si Ella, nakita ko ang katawan niya. Patay na siya bago pa siya maibalik sa atin. Pero hindi ko kayang sabihin sa'yo. Nakita kong unti-unti kang nawawasak. At nang bumalik siya, o mas tamang sabihin, nang bumalik ang anyo niya, hindi ko nagawa ng alisin pa yun sa'yo. Ayokong mas lalo kang masaktan. Parang pinutol ang hininga ko. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang laylayan ng aking palda. Ibig sabihin, alam mo na. Alam mong hindi siya ang anak natin at hinayaan mo lang. Tumulo ang luha sa mga mata niya. Tama ka, dahil hindi ko kayang makitang tuluyan kang bumigay. Lorna, ang mahalaga sa akin noon, masaya ka kahit panandalian lang. Hindi ko alam kung galit ba o lungkot ang nangingibabaw sa dibdib ko. Gusto kong sumigaw. Pero wala nang boses na lumalabas sa akin. Doon muling nagsalita si Aling Marta. Malamig ang tinig na may halong awa. Hindi lamang siya nagbabalat kayo para sa'yo, iha. Nakikita ng mga bata ang tunay na anyo niya. Kaya mailap si Ana. Kasi nakikita niya ang anyo na hindi mo makita. Isang nilalang na hindi tao. Napilit humahawak sa pamilyang hindi sa kanya. Nang marinig ko yun, napatingin ako kay Ana na nasa may pinto na pala, tahimik lang na nakikinig. Luhaan ang kanyang mga mata habang umiiling-iling. Tang, hindi na po si Ella yun. Matagal ko na pong alam. Natatakot lang akong sabihin sa ang totoo kasi nakikita kong napakasaya mo. Ayokong ako ang maging dahilan kung bakit ikaw nasasaktan. Nanginig lalo ang tuhod ko. Lahat ng pinilit kong itinatanggi ay unti-unti nang bumubuka sa harap ko. Ang mga bulong ng kapitbahay, ang kakaibang tingin ng bata, ang malamig na presensya sa gabi, lahat-lahat ay may kasagutan na. At ngayong nasa harap ko si Aling Marta, nakahandang tulungan ako. Pero ang pinakamabigat na tanong,
nananatili sa akin. Kaya ko ba talagang bitawan ang huwad na anak na minahal ko na parang tunay? Matapos ang bigat ng mga salitang binitawan ni Aling Marta, halos hindi ko na maramdaman ang sarili kong katawan. Para akong lumulutang, nanginginig habang pinipilit iproseso ang lahat. Ngunit muling nagsalita ang matanda, mariin at puno ng paninindigan ng tinig. Kung nais mong makatiyak, kailangan muna nating puntahan ang tunay mong anak, ang kanyang himlayan. Napatingin ako sa asawa ko at nakita ko ang pagkailang at takot sa kanyang mga mata. Ilang saglit pa bago siya tumango, parang pilit na tinatanggap na wala na siyang magagawa, kundi harapin din ang katotohanan. Kinabukasan, mag-aalas 3 ng hapon, nagtungo kami sa libingan na nasa gilid ng baryo. Kasama ko si Ana na hindi na umaalis sa tabi ko, habang ang asawa ko na may abot-abot ang buntong hininga. Nang dumating kami, tumigil ang aking paghinga. Nasa harap ko ang isang maliit na puntod, tinabunan ng lupa at may iilang bulaklak na halos tuyo na. Dahan-dahan akong lumapit, para bang bawat hakbang ay may kasamang bigat na hindi ko maiaalis sa dibdib ko. Hanggang sa napatakbo ako mismo sa ibabaw ng puntod at napaluhod. Ella, anak ko, nandito ka nga pala. Haplos-haplos ko ang malamig na lupa habang tuloy-tuloy ang luha ko. Lahat ng itinatanggi ko, lahat ng pinilit kong limutin, ngayon ay bumagsak na parang malaking bato sa balikat ko. Nasa ilalim ng lupang yun ang anak kong wala na at ang bata sa bahay, hindi ko pala tunay na anak. Naroon si Aling Marta sa tabi ko, nakaluhod din at inaalalayan ako. Tanggapin mo na, iha. Kapag tuluyan mong inamin sa sarili mo ang katotohanan, doon tayo makakapagsimula. Ang asawa ko na may tahimik lang sa isang tabi, pero nang lingunin ko siya, tumutulo rin ang luha niya. Wala nang maitago, pareho na naming alam ang totoo. Pagka-uwi namin, hindi ko na alam kung saan ko kinuha ang lakas. Pakiramdam ko wala na akong laman kundi puro kirot at lungkot. Ngunit nang makita kong nakaupo si Ella sa may sala, nakangiti at sumalubong sa akin na para bang walang nangyari, muling sumikip ang dibdib ko. Nay, saan kayo galing? Bakit hindi niyo po ko sinama? Masiglang tanong niya habang tumatakbo papalapit. Napahawak ako sa aking tiyan at pinilit na ngumiti. Ngunit sa likod ng aking mga mata, alam kong hindi na ako madadaya ng ngiting yon. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin na totoong wala na si Ella at ang batang nasa harap ko ay isang nilalang na nag-anyong anak ko. Kinagabihan ng araw na yon, nagsimulang ihanda ni Aling Marta ang lahat para sa ritual. May mga dahon, insenso at mga dahon na hindi ko kilala. Nanginginig ang kamay ko habang pinagmamasdan siya. Si Anton naman ay nakayuko lang, parang wala nang lakas na magsalita. Ngayong gabi natin ito gagawin. Kung hindi, lalakas pa siya at baka hindi na natin makontrol. Wika ng matandang albularya. Umupo ako sa gilid, pilit pinipigilan ang luha ko. Pero anak ko siya. Anak ko si Ella. Bulong ko sa sarili. Doon na nagsalita si Anton. Halos hindi ko kayang tignan ang mga mata niya. Lorna, alam ko na noon pa. Nakita ko na hindi siya si Ella. Pero hindi ko kayang sabihin sa'yo. Ayokong masaktan ka. Kaya kahit alam kong ibang nilalang ang kasama natin, hinayaan ko lang. Pero ngayon, tama na. Kailangan na nating tapusin ang ilusyon na to. Parang pinupunit ang puso ko. Kahit si Ana, hindi makalapit noon sa kapatid niya. Ngayon ko lang lubos na naintindihan kung bakit. Nakikita niya ang hindi ko nakikita. Nang sinimula ng albularya ang orasyon, biglang nagbago ang bata. Ang mga mata niya'y nagdilim. Ang tinig niya'y hindi na pang bata. Hindi niyo ako maitataboy. Ako ang pumuno sa puwang na iniwan ng anak niyo. Nakakapanindig balahibo ang boses nito. Naanimoy boses ng isang matandang hukluban. Nanginginig akong napasigaw. Tama na. Hindi ikaw ang anak ko. Nilinlang mo kami.
Patuloy ang dasal ng albularya at bawat bigkas ay parang apoy na sumusunog sa anyo ng nilalang. Nagngingit-ngit ito. Lumalapit sa akin na parang tatangkain akong sakmalin, pero napapaurong siya nang ihagis ng albularya ang langis at asin. Sa huling sigaw na umalingaw-ngaw sa buong bahay, naglaho siya, parang usok na tinangay ng hangin. Naiwan akong nakaluhod, yakap ang sarili kong dibdib. Ang bigat, ang sakit, pero totoo na. Wala na si Ella. Lumapit sa akin si Anton at si Ana, kapwa tahimik. Niyakap nila ako ng mahigpit. Doon ko naramdaman na hindi ko kailangang kumapit sa anino ng anak kong nawala dahil may natitira pa akong pamilya at sila ang kailangan kong yakapin ngayon. Lumipas ang mga buwan matapos ang lahat ng pangyayari. Tahimik na ang buhay namin. Pero may mga gabing nananaginip pa rin ako. Tila naririnig ko ang tawanan ni Ella o kaya'y ang mga yabag niyang kumakaripa sa silong. Pagmulat ko, wala na. Hangin lang at alaala. Si Ana, unti-unti nang bumalik ang pagiging masayahin. Nakikita ko na muli siyang nakikipaglaro sa ibang bata. Hindi na mailap o natatakot. Alam kong malaki rin ang pinasa niyang takot at hiwaga noong mga panahong yon. Ang asawa ko naman, kahit hindi siya pala salita, ramdam kong mas naging malapit siya sa akin. Madalas niya akong alalayan sa mga gawaing bahay. At minsan, tahimik niya akong hahawakan sa balikat kapag naiiyak ako. Para bang nagsisisi siya, pero wala na rin kaming magagawa kundi magpatuloy. Minsan, napapatingin na lang ako sa puno ng mangga sa dulo ng aming bakuran. Doon ko naaalala ang gabing bumalik sa akin ng hindi ko totoong anak. Hindi ko alam kung may ibang nilalang pang naninirahan doon. Pero natuto na akong wag na lamang tignan ng matagal. Sa huli, tinanggap ko na ang katotohanan. Wala na si Ella. At bagamat may mga gabi pa ring dinadalaw ako ng lungkot, natutunan kong yakapin ang mga natitira. Si Anton, si Ana, at ang bawat bagong araw na ibinibigay sa akin. Sapagkat kung may isang bagay na itinuro sa akin ng karanasang yon, iyon ay ito. Ang pag-ibig ng isang ina ay walang hanggan. Pero minsan, kailangan rin nating palayain ang mga hindi na maaaring ibalik. Naway kapulutan ninyo ng aral ang kwento kong ito. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.